Yes. Pero ako na, in fairness to the former president, alam mo si Presidente nag-iimbestiga yan. Yeah. Niyayari niya talaga, mga Yes. cabinet Fiscal members, yan eh, daming inisipan fiscal. niya. Kaya nung sinabi niya si Yes. Alan, okay, palagay ko inimbestigahan niya na Yes. yun. Okay. Kita mo, ilang cabinet members ang tinanggal I niya. cannot agree with that, Attorney Sal. Bakit? Dito din sa show na to, napag-usapan natin dati, sino napakulong ni President Duterte na corrupt. Wala. Ay, Kung mali ka doon. Yap, Pero nakikialam yung sa district customs, engineer. yung brad niya, dalawa. Pinakulong niya. Nakalimutan mo na yata yung sa customs, ha? Hindi, tsaka hindi lang kulong, pati yung tinatanggal sa posisyon kapag may whiff of Kailangan corruption. kulong. Diba? Mas importante yung kulong. Hindi Teka. nga, dalawa ang kinulong niya. Brad niya pa, fraternity brads niya. Anong ginawa ng dalawang customs boss? Hindi ba tumanggap ng magkano yan? 50 Oh, yung- something million? Wasn't it the BI? BI ano yan? yun. BI. Oh, whatever, BI. Pero mga BI brads pala. niya Yeah, yan. yung brads niya yun, dalawa. Mga brads niya yun. Oo. Pinakulong niya. Senador, may napakulong siya? Ay, hindi, pinag-uusapan. Sabi mo, walang No, napakulong. flood control, flood control. Pinakulong na nga. Teka. Okay, okay. Teka, now I feel how it feels sa impeachment trial si presiding officer Chis Escudero. Gusto na lang niyang nataasan ng kilay, wala na nga Hindi, yung kasi kilay. naging viral yung debate namin noon ni Okay. Atty. Sally. Oh. Hindi naman debate, siguro colloquy lang. Yeah. Kasi we had an exchange. Yeah. Sabi ko, may napakulong ba? Oh. O sa akin, ang dating sa akin, sa flood control, wala. Ngayon, si BBM, may dalawa ng senador na napakulong. Okay. Si President Duterte, wala. Dalawang senador, pero wala siyang pinapakulong sa gobyerno, sa opisyalis Bong Revilla. Nag-executive. Hindi, Ayan, sa candidate. executive wala Manny Punuan. Sa nasaan? DPWH. Gagawin pang state witness. Hindi pa. Wala. Madalis sabi, papalayain mo. Parang Vince Dixon din, no? Gagawin state witness. And, Moving on, moving on. so we are going on to the headline number 2. Habang hindi pa humuhupa ang mga isyong kinakaharap niya, may bago ng pwesto si dating DBM Secretary Amena Pangandaman. Siya na ang bagong chairperson at CEO ng Al-Aman Islamic Investment Bank of the Philippines. Ang appointment na ito, patok o putok. Tayo pumunta kay Amena, disclosure din, no? Kaibigan ko si former DBM Secretary Amena Pangandaman. Matinong tao yan. Pero gusto kong balikan, hindi ko na tanong eh. Dati, last week, ang pinagtalunan natin yung number of objections. Ngayon, ang daming manifestations. Gusto ko muna kunin yung... Yun nga ang ayaw ko doon, pinapabayaan ng presiding officer na magsalita. You have to prove your case through your witnesses, hindi yung nangangampanya ka doon. Yun ang ayaw ko sa lahat. So, parang, ano din to, Kaya na, hindi ba tinawag kong propaganda proceeding na, I thought I was watching an impeachment trial. Yung pala propaganda proceeding pala ito. okay. Anyway, Attorney Jess, what can you say yung kay Amena na... Okay, ako na mauna. Baka magulat. Putok. Baka magulat yung dalawa kong katabi. Putok. Hindi ako Okay. agree. Oo. Pero ibang reasons ko. What? With all due respect to your good friend, nasabi mo na good friend, baka yeah. mas maging mabait ako, di ba? But Amena Pangandaman was in the thick of things, not just in this administration, but also in the last administration. Nasabi na yan ni Yusek Roberto Bernardo na parang may kasama sila sa DBM. Part ng mga masterminds with Cabral, Bernardo. Ito kasi, ito yung mga ASEC, Yusek na umangat. Okay. Panahon ni President Duterte, DBM yan, si Amena Pangandaman. Madami din niyang kalokohan. Hindi nga na-imbestigahan yung flood control nun eh. Nagpa-press con si Congressman Rolando Andaya kasama si Marcoleta sa kanan. Kaso walang ginawa si Congressman Marcoleta noon. Walang ginawa si President Duterte noon. Liniklamo nila si DBM Sec. Joke noon na under si Amena Pangandaman. So, madaming pananagutan to si Sec Amena. fact check lang kita ha. Amena was never in the DBM. Ano siya noon? President Duterte? Ano siya, nasa... dating staff siya she ni was a career Angara. officer. After Angara, she was under joke, no? Siguro consultant, but not DBM. Yusek yata siya. She was Yusek or Yusek ASEC? ba? Yes. Anyway, I will stand on that. okay. Na-fact check mo ako. Anyway. Checking the fact checker. Yeah. The memory loss, the memory lapse. Anyway, Attorney Jimmy. Ako, I don't particularly care kung ma-appoint siya or hindi. As long as, Islamic, kasi she's not that's not a position that can affect any ongoing investigation. Ang issue ko is that in the recent Supreme Court oral argument, she was particularly named. Not naman badly, pero she was named as part of the kumbaga machinery of approval ng mga releases ng gobyerno. Ang problema dyan sa unprogrammed tsaka programmed appropriation, particularly kunyari yung, let's pick one, yung routine maintenance for national roads. Meron na lang 1.6 billion sa program, tapos meron pang 3 billion
sa unprogram. Pero ang nirelease nila Amena Pangandaman, 13.5 billion. So tinatanong, saan nanggaling yon? Sa savings ba? Sa ganyan? So there's much to ask of her. Bakit hindi pa siya pinapatawag sa mga flood control na hearings? Oo. So kung ihihiring natin yung cold drone tsaka yung SEA Games, i-investigate natin, unahin naman natin yung flood control, ituloy na natin, pating 18 Marines. Attorney Panelo, patok o putok? Putok yun kasi nasa kontrobersya nga siya eh. Inaakusahan nga siyang kasama sa flood control project corruption. Bakit, ang sinisisi ko dyan, ang presidente, inappoint niya eh. Bakit mo ina-appoint yan? Naalala ko tuloy, yung ginawa niya kay DILG Secretary Benhar. Para sa akin eh, Sino nang gawa? si Benhar, di ba DILG Secretary? Presidente Marcos, you mean? Inappoint niya. Kabsek. Can you imagine, sabi, demotion niya, you're insulting DILG Secretary Benhar. Why? Powerful yung DILG Secretary. Inappoint mo siya isang posisyon na inabolish mo because according to you, insignificant and redundant. Tapos ilalagay mo siya dyan. Paano makakatulong? Kung baga, magaling itong si Benhar, tapos ilalagay mo lang sa walang kakwenta-kwentang posisyon. So, idadagdag ko na ngayon, Madalit sabi yung presidente ang may problema dito, hindi yung mga inappoint. So, do you think na merong hawak ang si former Secretary Amena? So, nagsabi niyan, palagay ka, maniniwala ako sa'yo. Lead, objection, leading. leading. Rephrase. Oh. Kasi ang alam ko, ang DBM Secretary, siya yung nagre-recommend sa Pangulo ng mga line item dito. So yung pag ililik natin yung 2025 budget na sa flood control, na-recommend yung mga line item, pero si Presidente, bakit di niya sinunod yung recommendations ng DBM? Siya din Diba? ang pumipirma ng SARO. Oo. Yeah. Ano na, online na yung mga saro ngayon, nawala na yung notice No, of kasi. but for unprogrammed appropriations, which is the main problem of my good Oo. friend, Attorney Jimmy, and the problem of mga pinklawan, akala nila, go Marcos sa mga pinklawan eh. O, walang ganon. Pero- unprogrammed appropriations are a problem. To update you, the Supreme Court yesterday ended their oral arguments on the unprogrammed appropriations. So, ihintayin natin kung naintindihan, na-educate ng mga... And wala daw mabigay na documents ang Congress Yes. in the preparation of the unprogrammed Wala. appropriation. Pati sa BICAM, wala Huwag din. natin kalimutan niya, yung presidente, nung sinabit niya sa Kongreso, siya ang, di ba, una yung budget secretary, gumawa. Oo, yes. Bibigyan niya kay presidente. Yeah. So, madali, alam niya kung ano yung mga program, ano yung mga So, binigay niya sa Kongreso. Oh. Pagkatapos dinagdagan pa ng Kongreso, ibinalik sa kanya eh. So dapat alam niyo, kaya nga ever since, sinasabi ko, responsible ka dyan. Alam na alam niya Complicit yun. ka dyan. Wala kang ano eh. Nabanggit mo kanina, nabanggit mo si Benhar, Secretary Benhar. Ngayon naman natanggal si Health Secretary Erbosa and replaced by an insider from the National Orthopedic, Dr. Pujalte. Ano naman nakikita? Hindi ba may, ano siya, di ba Knee nagpa-opera siya? surgery, Hindi, knee mahirap Parang yata kay eh. former President Estrada, both knees. Oh. Na biro mo yun. knee replacement. Talagang dapat yata magpahinga siya. Mahirap yung wala. Paano ka makakatrabaho Patok. kung... Pero meron siyang patok, hindi, tapos na yun. Patok yan. Hindi ba? Sige. Ang alam ko dyan, kasi Sorry. nakausap ko siya eh. Sino si Erbosa? Nakausap ko siya. Siguro, a month ago. Sabi ko, Sek, bakit ba parang kinakasuhan ka ng mga empleyado mo? Kasi na-discover ko yung mga anomalya nila, yung yung mafia mafia. nila. Okay. Yan ang katotohanan. Kaya pala. Okay. Attorney Sal, matapos ang 6 na araw na impeachment trial at 2 witnesses na dumaan sa matinding pagtatanong, ano ang overall assessment ninyo? Lumakas ba ang kaso ng labang kay VP Sara o mas pumina o dumami ang duda? Yung tanong, yung predicate mo, lumakas pa, ibig sabihin. Meron from the very start. Wala nga eh. Wala nga kaso eh. Wala. As in wala. So, Lalong lumalabas yung mga kasinungalingan. so ito ang dahilan bakit tumaas ang SWS survey ni Yun. VP Sara? Plus 31%. Oo. At lalong bumababa naman yung isa. sabi niya, tumas ng konti ang ang satisfaction rating ni BBM. Oo. So, ilan ang tinaas? From -9 ang net approval, naging -7. Kung minus pa rin, zero pa rin yun. Ano ba pinagsasabi niyo? Pambira. May utang pa din. Pero pag i-compare mo kay former GMA ng ending niya, -29.
Oh, at least meron pa siyang last 2 years. to- Irrelevant, Your Honor, irrelevant. Uy, I have to clarify negative 15 to negative 7 na lang. Ah, Hindi, Okay. ako lang, Si take away PBBM. ko So, lang malaki dun. yun, ah. Okay. Pero take away ko lang doon sa plus 31%. Kala ko ba meron dapat dito betrayal of public trust? Eh, ba't ang taas ng public trust rating? Pero The i-clarify ko public lang doesn't din. feel betrayed. Yung plus 31, plus 29 yan, naging plus 31. So, yung plus 2 is statistically insignificant. Okay. Tumas- Anyway, Lalong insignificant naman yung Minus 9 from zero to number 0, 0 pa rin. Negative pa rin. Minus 9 to minus 7. Bogi ka pa rin kahit anong sabihin mo. ito kayo mga gentleman lawyers. Ito, tatanong ko yung isang gentlewoman lawyer sa Senator Judge Pia Cayetano. Meron siyang may tumatak na tanong sa impeachment trial na what would be the difference between a mere warning and a threat? How would you answer that? How about the typo error? Makakapekto ba to sa kaso? How do you feel sa pagdadrop ng mga witness, prosecutor, and the like? Anong sagot ni Lotok doon? Wala, di ba, manifestation yun. Di ba, yung isang katerbang manifestation yung nangyari nung last... Hindi niya tinatanong yung testigo. Hindi, manifestation niya. Ay, yung isa, yung how would you, ano yung... Mere warning and Mere threat. warning or Anong threat? legal difference? Oh. Of course, you know the difference. Yung threat, of course, is obviously it's a crime kung grave. Eh, yung warning is Pinapaalalahanan ka lang, mabala lang sa'yo yan. A warning involves anything na hindi crime kapag ginawa niya. Yes. Pag ginawa mo yan, ganun, warning yun kung Wait, wala teka namang muna. crime. Yung sinasabi nilang contract to kill, even assuming na totoo yun, it's not a crime. Conspiracy to commit murder is not a crime. Correct. Because there are only 4 Yes. circumstances. Conspiracy to commit sedition, rebellion, kung ano-ano pa. Pero yung conspiracy to commit murder, it's not a crime. Ang narinig ko yung nag-splicing sila sa words, nag-splice sila na wala namang sinabi doon sa video si VP Sara na contract an assassin. Wala, Walang May sinabi niya. kinausap akong Kinausap. tao. But even assuming na may kinontrata siya, Yes. it's not a crime. Oo. Nakalimutan na ng lahat yun. Para Ano maging ba? crime ang conspiracy kasi dapat nakalagay sa law na conspiracy to commit Sabuatan ng rebellion. ganito. ganyan. Ayan. Kung nakipagsabuatan ka para pabagsakin mo ang gobyerno, sedition, rebellion. Conspiracy as a mode and Yun. conspiracy as a crime. Basta, ano yan eh. Pero law kasi school. you can imagine the worst of crimes. Pero kung hindi ka gumagawa ng overt act, wala yun. I think I'll disagree a bit because if the target is the president, so conspiracy to commit sedition yun. To contract an assassin to kill the president. Kung papano, So, that's still a crime. kung manonood kayo ng mga Hollywood movie sa presidente ng US, mag-threaten ka ng di ba? Sabi nga ni Senator There's a law. Zubiri, There's a law in sa the US States, may oo. batas sila, sa Oo. atin daw wala. But we have conspiracy to commit sedition. You mean to say, sa dinabi-nabi ng batas natin, wala tayong ganung batas? Kasi yung mga natin, congressman natin tsaka senator, iba naman ang inaatupag. Ito, impeachment. Waste of time, di ba? Of course not. Ito, tatanong ko sa'yo. Hindi lang time, waste of money. Yes, 25 billion na dito, It's di ba? taxing to the viewers. Okay, tatanong ko sa tatlong gentleman lawyers na to. Sa 6 days ng trial, may napansin na ba kayo mga senator judge na very obvious ang bias? Everybody's biased. Oh, I mean, nasimulan ko na. From the very start, name names. No, I don't need to because we already know kung ano ang boto ng bawat isang tao dyan. Kaya nga, iniisa-isa na yung alam nilang boto na to acquit Sara, iniisa-isa na nga sila Marcoleta, sila Bato. So, para sa akin, this is where the political aspect of yung sui generis aspect, rears its ugly head. Now, we are spending all of these government resources and consuming the attention of the public. And, by the way, hindi na nakakapagtrabaho ang mga senador, no? Kasi adjourn naman eh. Pero, decided na naman yung case. Decided na yan in terms of these people. Do you think there's at least one there na magbabago pa ng isip? Wala na yan. I think mayroong tatlo eh. Oh, what do you think? Ako What do you naman, think? Pwede magbago eh. Ako naman, tingin ko while totoo yung may mga partidista sila, pero tinitingnan ko dyan, yung political consideration, yung future nila. Yun. Titingnan nila yung sentimento ng taong bayan. Pag ang sentimento ang pulso ng taong bayan ay galit pag kinundik mo,
palagay ko may magbabago dyan. Sino? Ay, Give me one, two para to be Madaming fair. re-electionist. Okay. Madaming Yung re-electionist. re-electionist. Ikaw, Attorney Na Jess. senador. Ako, magiging matapang ako sa tingin ko may tatlo doon na bias for president, for Vice President Sara Duterte. Ba't ka ba laging nasasabing President Duterte? Ay, Vice talagang President ano yan. Sara Kasi Duterte. lahat ng prediction mo kasi nagkakatotoo. prophetic yun. May tatlo. Ay, naku, ayoko magdilang anghel. Demonyo daw ako. So matapang ka nga. So ano yung May tatlo dyan na bias. Senator Robin, Senator Pia, Senator Allen. Okay. Si Very Amy, di clear. sinama? Very clear. Hindi. You know why? Bakit? Bato Because hindi? when she asked a question, it favored the prosecution. Bongo, hindi? Ano? Hindi din. Hindi, isa-isahin ko nga eh. Senator Amy, nagsabi siya, Supreme Court decision, na hindi daw kailangan mag-file ng Pangulo, etc. etc. Ano yun? Anti-defense yun, yung kanyang question. So, hindi pa halata. Baka bias pa siya sa prosecution. Okay. Senator Bongo, Okay. baka magulat din kayo. Oo. Tinulungan niya ang prosecution. O sa tanong niya. Siya lang ang iisang senador na nagtanong tungkol sa inciting to sedition. Oh. Attorney Lotok didn't have the time and opportunity to expound until Bongo asked the question about inciting to sedition. So nagmonolog si Lotok No, about what inciting you're to in saying favor. is there's actually a chance that Bongo will vote in favor of impeachment? I'm not saying that. I'm saying Kasi based bias on- ang pinag-usapan natin. Kaya nga, based on bias, tatlo pa lang talaga yung Nagpakita. pinaka-clear na Nagpakita. parang defense lawyer sila. Oo. Etong dalawa medyo hindi pa. Plus, syempre, buhatin ko buko ni Senator Risa, si Attorney Sal, tuwang-tuwa kay Senator Risa eh. Oo. Senator Risa's very fair. Baka sabihin ng mga tao, bias siya against the defense. Nung natuwa ako sa tanong niya, impeachable offense. She asked that to both. Oo. Both prosecution and Oo. defense. Kaya nga si Senator Pia Cayetano, hindi ko alam ba't ka nag-grandstanding eh. Teka muna. Against Senator Risa. Pero ako, I will disagree also. Alam mo, kung practitioner ka sa court, pag, di ba, question from the court, meron kasing mga kalakaran na hindi may lalabas ang testigo. Why? Because of the inexperience of the lawyer. Hindi niya maitanong. Oh, yeah. Yung iwi namang magagaling, alam niya naman na itatago. Kaya, sinasabi ko na wag ho tayo mag-alala kung sa tingin nyo bias. Hindi o meron sigurong purpose yan kaya tinatanong yan. It doesn't mean na porket sa tingin mo pabor sa prosecution, Yeah. bias sa Yeah. prosecution. Maybe they're laying the Kaya sabi predicate. ko, magtanong na kayo ng lahat Yes. na tanong kasi you want to find out the truth. Yes. So, And not be limited to 2 Yeah. minutes. Oo. So, ano ang pinakamalaking butas ng prosecution na nakita nyo during the past 3 trial days? Hindi ko makita yung pinakailalim kasi ang lalim ng butas eh. Parang wala akong makita. Parang tali lang nakikita ko. Bottomless pit. Ay, ikaw, Attorney Jimmy. I've already said my piece about the typo. I think it really shows yung coordinated effort or at the very least, ito bang case of such transcendental importance, parang wawasu-wasuhin lang nila, napaka-haphazard ng kanilang investigation, mali-mali ang dates, mali-mali ang mga spelling, Oo. may affidavit na predates the investigation. Pero, meron naman, It's very poorly executed. in fairness naman sa defense, meron na kayong nakitang strength ng defense. Kasi para i-prosecute ng ano nyo. Sa defense, may nakita. Ako wala. Hindi nga kailangan na magpresenta ang ebidensya ng defense kasi nga nasa prosecution kung wala, Burden. ba't ka magpipresenta. Pero may gusto akong banggitin dito, yung inciting to sedition, hindi ba sinasabi ng testigo, kaya daw nila pinail, kasi natatakot sila na pag hindi nila pinail, yung mga tao mahihikayat. Yung iba. Yung iba. May grupo. Hindi, marami. May mga grupo. Oo. Kaya ito si Robin Padilla, maganda mga tanong. Teka muna, sabi niya, mula nung pinail ba ito hanggang ngayon, sinabi niya hanggang ngayon, meron na bang mga seditious acts kang nakita? Sagot niya, wala. Nakita mo ba sa mga rally si Inday Sara doon? Wala rin. Madalit sabi, hindi totoo. Talagang pinail lang nila. Okay. Sa akin naman, yung kay Robin, siya rin yung naging butas ng mga sinabi, medyo komunista. Anong relasyon nun sa pag-ano kay Lot? Napaka-weird. Oo. Napaka-weird. Hindi, kayo naman, meron naman. Ano mo, in fairness? May punto na, kasi, kaya niya sinabi yon. Si Baste kasi, di ba? Si Baste, hindi nila malaman kung ano bang ibig sabihin ni Baste. Ito ba, pabor sa, laban sa first family, o laban doon sa, ang punto ni, unang-una, ang punto ni Baste, yung Romanov is Tsar, di ba? Na overthrow. Kasi nga ito yung mga kumbaga diktador, mga Yeah, tyrant ito eh. socialist, Yung mga nasa baba, ito yung mga workers. Kaya nga na overthrow. So ang punto ni Basteron, kayo mga tyrant, kaya mag-ingat kayo, baka marumalong kayo. Okay. Ngayon, yun naman si Robin yung sinabi niyang komunista.
Ano ba ang komunismo? Hindi ba ang komunismo eh? Kasi marami yata hindi nakakalam kung anong komunismo. Kasi nga, Ang university- komunismo po ay isang Hindi Ideology. naman- political, Ideology, yes. economic ideology na ang ibig sabihin, lahat ay pantay-pantay. Hindi ba ang Okay. ganda nun? Okay. Kaya lang, ang problema, ayaw ho natin ng armadong pagpapatupad ng ideolohiyang iba na yan. yun. Okay. Katunayan, hindi na last sabihin mo minutes. komunista ka, hindi ka naman mapoprosecute na kasi wala na yung crime na being a member of the Communist yes. Party of the Precisely. Philippines. But the greatest irony, I have to say, with all due respect to the two gentlemen, the biggest irony there is that many people are red tagged for being Yeah. communist, especially by the Duterte administration. Okay. And Hindi, Robert teka Padilla muna, is not eh. red tagged. Teka To be muna. clear, By red allies. tag yun for being a member in a terrorist Of the organization. Teka muna. PNPA. Tatlong gentlemen lawyers. Kasi And Robin gaya was sinabi called ko, out by Angel Locsin. Okay, For okay. his hypocrisy. ang illegal yung Ito ang armadong next na pangingibaka. Kaya pag niredtag ka, hindi masama yun dahil ina-identify mo sarili mo dun sa mga Okay. armadong grupo eh. I will have the last say, Ay, yung sinabi ni Robin kasi from University of Prison siya. Anyway, punta natin